Ay, kay Direk Elsa, congratulations. Direk, wala ka bang plano na, alam naman natin, di ba na gumagawa ng kiliti sa utak ng mga manonood kapag medyo daring yung eksena. Kumbaga hindi na uso sa mga BL yung medyo pa-wholesome lang, pa-sweet lang, umabot na sa punto kahit yung mga sikat, may mga kissing scene. Dito ba, hindi ka magbibigay ng konting patikim para at least mas pag-usapan, mas panoorin? Gusto ko sana, kaya lang kasi yung mga chan nila hindi ano eh. Siyempre ako gusto ko talaga para maiba sana. Yes, Kasi meron tayong mga daddies, bears, na mga bisexual, na nagkakagusto talaga sa isa't isa, lalo na sa mga debates. So ako, gusto ko yun, pero siyempre nirespeto ko rin yung nila na insecurities nila sa mga katawan nila. Pero this time, ayoko kasing mangyari sa series namin na maging wild kami. Kasi mas gusto namin na komportable lahat ng artist ko na kahit simple lang, kahit wala tayong views, it's okay. Kasi nasa sa atin yun kung kagalingan natin or hindi. So, ayun na yung part ko. Ayaw maging mas daring yung BL series namin. So, wholesome? Wholesome lang. Medyo sexy? Walang sexy. Wala talaga. Pero konting patikim lang na sexy, pero walang walang hawakan, mga Walang tsurbahan. Or on ano lang kami, pakilig, pakita. Pero yun yung nahanap sa mga BL, di ba? Actually, oo. Actually, pero hindi lang nakikita sa amin doon. Kakaiba kayo. Baka soon. Rom-com lang kami. Rom-com lang. Comedy, so yun lang. So, Direk Elsa, dire-diretso na ba to? From, alam mo, acting, pagka-comedy, and this time, director ka na. Itutuloy namin to kasi naumpisa na namin, di ba? And given a chance, nabibigay ka ng chance sa mga baguhan. Pag nabigyan ka ng pagkakataon, sino sa mga sikat yung gusto mong madirect someday? Someday, siguro Naglalaro sa isip mo na someday gusto kong madirect to. maging direct, makuha kong artista. Oo. Kung makuha mo. Kasi makasama ko na sila Carmen Martin, sila Wilma Dasen. Gusto ko ulit silang makuha ulit. Yung ako mismo yung gagawa ng story nilang dalawa. Kasi mga veterana na talaga yung mga yun eh. And then someday, sana maging kapag talagang kinaya ng powers ko, gusto kong makasama rin si Meme Vice. Wow. Diba? Ako makakagawa ng MFF niya, diba? Why not, di ba? So, ibig sabihin, iiwanan mo na yung pag-arte, pagko-comedy, at concentrate ka na into directing. Actually, hindi. Kasi lahat hinaano ko eh. Lahat yan, hanggang kaya ko, go lang ako eh. Kahit pageant, shows, guestings, lahat yan. Kasi dapat ibigay mo lahat ng best mo eh. Hindi mo kailangang ihinto yung sarili mo or ihinto yung bagay na gusto mo. As long nakakayanin ang katawan mo, go for it. Kasi talent ka na binigay sa'yo, so wala kang dapat ihinto. Oo, sa iyong trabaho. Yes. Ayan, thank you kay Mami Dora. Ayan, Marie. Congratulations. Matagal na kitang kilala. Ang dami mo nang nagawa. So, ikaw ba, may ibang role ka pa ba na gustong gampanan? Kasi almost lahat sa mga BL nagawa mo na eh. Sexual dance. Diba? Oo. Tsaka, parang tatanggap na ng award ngayon. Hindi, ako naman po hindi kasi ako namimili ng role, basta project, go, basta trabaho yan. Sabi ko nga sa kanila yung mga kagulang din dito, mahalin nyo yung ginagawa natin, yung passion nyo. Walang maliit, walang malaking role, basta kung ano yung binigay sa inyo, gampanan nyo, 99.9%. Ayan. Thank you sa dalawang may ano ka ba? Hindi, bukod dito, ano pa yung mga ginagawa mo? Ngayon po, personal assistant po ako ni Michael Sager Sparkle. Medyo busy din kasi yung sketch ko doon. And share ko lang din, dito sa series namin, sobrang thankful din ako kay Direk Elsa kasi ang hirap kasi nakalakin kami. And then, siyempre, yung scene na kukunan ako kasama yung ibang team, hindi makunan dahil wala ako. So, ang hirap, kaya sobrang thankful ako kasi na-adjust niya yung sketch. Kasi from GMA, lipat ako ng Bulacan pa, kasi doon yung laki namin. Sobrang kinabukasan morning, diretso akong GMA kasi samahan ka naman si Michael. So, yun nga, kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo, walang mahirap. Pero nagagago sila sa'yo. Oo. Nadidelay. Bumulong na sila. Nadidelay. 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 Sa dalawang bida natin kay Jun tsaka kay Vincent,
Sabi nga medyo wholesome to, pero given a chance na mabigyan kayo pagkakataon na mag-shine na kailangan may mga daring scene. Gaano kagrabe yung pwede niyong gawin para sa isang proyekto bilang artista? Para po sa akin, okay lang po anong requirements ni Direk, kung ano yung naiisip niya na gawin namin na mas ikakabuti sa palabas, willing ako gawin. Kasi ang ano lang na advantage na kasi sobrang komportable na kay Ram dito, komportable na kami sa isa't isa, so parang wala nang kailangan na mangyayari. So how far can you go? Gaano kagrabe yung pwede mong gawin? Siguro all the way. Winner. Problema. Ay, kapag mamalaki ka ba? Panood na lang po ng bago namin na video. Meron pala eh. Si Vincent naman. Ganun din po. Kung ano naman po yung ano, kung ano naman yung ikagaganda, open naman. Kasi meron din naman po ako nagawa before, kaso nilaban lang siya sa international. So ready. Direct ready naman pala. So, okay naman. Depende po sa kanya. Depende. Kasi minsan nakakapag-add ng spice yun eh. As long na ma-execute naman po namin. Oo, di ba? At kailangan sa eksena. Sa mga ano naman, sa ibang mga cast naman, so kwentuhan nyo naman kami, before kayo nakuha sa series, ano yung mga pinagkakaabalahan natin? Oo. Ayun, ako po ay isang graduating student. Sa college po ako ngayon, taking psychology. First of all, gusto ko talagang magpasalamat kay Mama. Salamat kay Mama Elsa kasi simula na sa Star Image ako talaga talaga naiyak ako. Talaga nagtiwala talaga siya sa akin. Kasi Vince. ayun, before ko kasi sa TikTok lang ako napapanood. Tapos hanggang sa nakuha ko ng Star Image. Then sabi ko no, nagkaroon ng Sige, go. nagkaroon ng maraming issue sa natin management. Given na yun. Nagkaroon din naman ng trauma sa management. Pero thankful po ako kasi dahil po dun sa ginawa na namin series before na Amore and Paloma is until now is alam niyo yun, nakikiyarapan kami and yung pati mga director na nakasalamun ako ngayon is ay ko napanood ko sa ganyan. Ayun, thankful po ako talaga doon. Doon kay Mama Elsa, akala ko after nung project ko sa Star Image is tapos na. And sobrang na-down po ako, sobrang parang kasi nga passion ko talaga itong pag-arte, sobra. And nakita ni Mama Elsa yun. Then after that, kinontak niya ako noon dati sa series namin before. Kasama niya ako nung nag-imagination ko ano yung mga dapat mangyari. Pero sadly, hindi po siya natuloy. Then ito, dahil nga po is, yun nga, sa drama po talaga ako bigyan niya ako ng maraming drama dito. Wow. And ayun, maraming salamat talaga kay Mama Elsa. And ayun, sobrang abangan ko dahil talaga pinag-effort po namin lahat ko. And also, salamat din po sa mga producer natin. Alam na kay Kuya Rangkatan. Kay Sir Rodel. Yan, si Harold naman. Ako po, secret tao lang po talaga ako. Nasa ibang bansa po kasi ako, pinitisyon po ako ng parents. At nagpaalam po ako na umuwi po ng Pilipinas para abutin yung isa sa pangarap ko po, yung pag-active. Ayun po, parang nag-extra po ako, nag-audience, and nakilala po si Mami Dora po. And nagulat po ako kasi biglaan po, parang the day before na isalang po ako. Eh, doon lang po ako nasabihan na parang, ready ka ba? G ka ba? Gano'n. Ayun po, nagulat po ako and I'm so thankful po kay Mami Dora, kay Direct Elsa po, sa lahat po. And ayun po, hindi ko po talaga na-expect na makakasali po ako dito. Ayun po, kinakabahan po ako ngayon. Ayun, wala po ako sa... Okay lang yan. Secret tao lang. Joshua. Ready si Joshua. Ay, outfit oh.
ano po, actually po, may original actor po talaga yung gaganap na Reds po talaga. Pero hindi siya pumunta dun sa mismong shoot po na, first shoot po ng may baby boss po. Blessing in disguise po na nandun po ako. Ako po yung ginawa nilang Reds po that time. Sa support life din po nila, nagabalat ko naman po ng maayos. Ayun po. Pero wala po talaga akong experience sa pag-up po talaga. Pero sa support po ng mga kasama ko, yun po, nagabalat ko po siya ng maayos. Yung character po. At least, di ba? Thank you. Si Kian. So ayun guys, before po ako mag-start ito is more on ano po ako sa pageant po talaga ako. Mga runway po. Then, nag-start po ako nag-start po ako nito na makol dito is hindi po talaga yung yung role ko, hindi po talaga po ako ito, which is parang biglaan na lang din po na-call din po and thankful din po ako kasi binigay nila po sa akin din yung binigay po nila sa akin yung role nito na as Arvin po na meron na naman din po ako marami na din po ako naging role na nagko-commercial din po ako. Then nakakatuwa lang po kasi sila Direk Elsa po, sila po yung nakatrabaho ko po. Tapos sila Rubik, yung mga nakakausap ko lang po sa chat. Napapanood sa TikTok, pinapangarap ng mga eksena. Yun, na nakasama ko na sila sa isang series po. And yun po, thank you po. Hello. So yun po, sobrang blessed ko dahil napasama ako sa my baby boss. Actually, this is my first time and si Direk Elsa po yung kinakapan. And then yun, nag-work po maliban po sa acting. I was doing this for my passion talaga. Yun po yung reason ba't ako lumipad pa Manila. And gusto po talaga yung ginagawa ko. Kaya yun po. Hello po, ako nga pala si Adrian ulit. Ayan po, bali, from Mindanao po ako kasi gusto ko talaga yung umaakti ako sa TV. Kaya lumuwas po ako dito ng 2019 ata. Then, gusto ko talaga yung pag-arte kaya thankful po ako kay Direk Elsa na binigyan niya ako ng chance na mapasama dito. Kaya Ate Robin na idol ko rin siya makita sa personal na kasama ko namin. Ayan. Yun lang po. James. So yan po, bago po ako pupunta sa KKL, kakagraduate ko lang po ng kolehiyo. So natapos po ako ng education. Tapos may trabaho din po ako sa Batangas. From Batangas po ako. Tapos naglakas ng loob po ako mag-message sa page ng KKL Production. So sa sobrang kapal ng mukha ko, nag-message po ako sa page. So awan naman po ni Lloyd na po yung isang nag-reply sa akin. Hindi po alam po sino sa admin. Pero thankful ko ako po sino man po yung nag-reply sa akin kasi napasama po ako sa production niyo. Ganun po. Ako, I will play the role of Andrea. Hindi siya naging challenging po sa akin yung pag-portray ng role kasi even naman before sa mga proyekto na po na ginawa ko is gano'n naman always matita, always yung pitik, kumbaga pumipitik talaga. So, playing the role of Andrea naman, tinanong ko si Direk Elsa the day before the shooting ko, Direk, paano mo ba gusto makita si Andrea? Or me as Andrea? Kasi gusto ko naman every role kasi kunwari binigyan ako ng project, then binigyan ako ng role. For example, kontrabida role. Ayoko yung parang common na yung ginagawa ko, yung acting techniques na ginagawa ko, or kumbaga parang, nagawa niya na yun nung past. Parang kumbaga, gusto ko siyang ibahin every project. Kasi, para din as an actor, mapakita yung flexibility ko na, okay, kaya niya rin yung ganito, kaya rin niya ganyan. And, sabi ni Direk El sa akin na, paano mo ba siya nakikita? Parang, Anya Brillantes ba sa kadenang ito? Or parang Joey Santa Maria ba sa Pangako Sa'yo? Yung mga ganun. So, sabi ni Direk, parang ano lang, parang
mas lamang yung emotion of anger ni Andrea kasi gusto niya, she wants to be on top. So, ayun, reading the script, sabi ko, okay, inalam ko na siya paano ko siya laruin. So, makikita niyo naman sa throughout the series kung paano ko siya ginawang kakaiba sa mga nagawa ko na before. At pag-comedy ka rin, no? Nag-comedy din ako doon, ayun, more than the drama. So, ayun, sana po magustuhan niyo. Kung ano po yung sinabi niya rin sa akin. Copy paste. Kasi kayo yung 30 minutes. Kami po kasi yung Dore dito, which is Donna, Regine, and Mikey. Wow. Kami po talaga yung nagbigay ng saya dito. Puro kakeg ko yan po yung na-share namin sa palabas na ito. And super thankful kasi kasama pa din ako. This is my first time po before puro pageant and modeling ang nagagawa. Sa ngayon, yes. Kung ano rin po yung sinabi, nalahan niyo na lang po. Thank you po. Ay, yes, iba kilala ko na. Ayan. Ako naman po, first time ko dito na maging ganun yung role, na mataray. Kasi yung mga napapanood ko before yung comedy, makulit, jolly, ganyan. Dito, maganda ako dito. Oo. Ano ako dito? Bago na yung week ko. Sexy star, mga Oo. Ayun. Tsaka, yun lang, sobrang thankful din ako sa lahat kasi ang dami namin, di ba? Ang daming cruise. Oo. Talagang, hindi po, kami po kasi yung tipo ng nung series na, sabihin natin talaga, hindi ganun kaano yung budget. Kasi di ba, pagka natin mga series, malaki talaga yung budget. Kami, nagawa namin makapag-lock in ng 5 days na 5 days. Pero, ayun nga, talagang, so super tight talaga yung budget namin. Pero, hindi namin napabayaan na meron kami breakfast, lunch, dinner, ginawa pa rin talaga namin. Pero mga 50 grams. Para magkasya. Oo, para magkasya. Saka ayun, meron kaming natulugan. So, lahat naman kami safe. Kaya kahit na ganun kalit yung budget namin, nagpapasalamat kami sa aming producer na si Nangga. Shout out sa iyo. Ayun, thank you. Ako naman po, bago pumasok sa pagiging artist sa BN series po, chinat po ako ni Elsa Droga. Actually, taga Pampanga po kasi ako. Into pageantry po ako sa pag-runway. Then, chinat ako ni Elsa Droga na pwede ka siya ganito ganyan. Sabi sa. Tapos ako hindi ako makapaniwala kasi Elsa Droga nga Miss Q&A. Una, i-stalk ko siya. Tapos, may mga followers naman siya na tapos, ayun, naka-video call ko. Tapos siya nga. Ayun nga. Tapos, ano pa ba? Tawag ito. Ayaw mo yan. Meron mo na, nagkalablag ka sa Ayun nga. Nagkalablag pa mo tayo sa So, nagkalablag ka. Nasa abroad siya ngayon. Sa abroad. Actually, sponsor siya na Eds. Well, thank you, Elsa. Nag-sponsor siya. Pero thankful po ako talaga kay Elsa kasi kung di dahil sa kanya, hindi na ako makikilala sa pagiging artist. Tapos yun, ang dami na nakakilala sa akin about sa pagiging pag-acting sa Pampanga. Uy, napapanood kita sa ganyan-ganyan. Tapos, pwede pangalawang BL series na po itong nagawa mo. Opo. Yung una is yung hindi po namin napalabas ni Elsa Droga. Pero medyo nagkaroon lang ng konti. So ito yung yung kasama yan sa June, iba yung isa iba naman. Iba rin yung isa. Yun lang po. Kung hindi papalabas Hello po, I'm Kali Fabia. Before ako mag-start sa acting, actually dancer po talaga ako. Dancer ako ni Rock Decena before. And sabi niya sa akin, try mo mag-indie film. So nag-try ako sa indie film. And then, hindi ko in-expect na nominate ako as Best Actress. Wow. So, hindi po nakuha yung award. Na-nominate ko. At least nominated. Yes po. So, parang sabi ko, talent ko ba siya? Kasi na-nominate ako eh. So, trinay ko. Tapos, nakapasok po ako, nag-audition po ako sa Amore. Yun po, nakasama ko si Gabo, si Mami Asa, at saka si Robic sa Star Image. So, doon din po nag-start yung career ko sa Amore. Tapos, yung mga projects po na binigay nila sa mga music videos. And yung
Pinaka-first step ko talaga daring sa kanila is yung GL series namin sa Star Image. And then, bago po ako pumasok sa KKL, may last project pa po akong BL. Parang pangatlong BL ko na to eh. From Amore to Freely, and then this one. Actually, nakita ko yung post ng KKL na naghahanap sila ng tomboy. Tomboy. Kailangan nila ng tomboy. Eh, since nakapag-GL na ako, sabi ko, kaya ka to. Nag-PM ako sa page nila. Without knowing na, i-PM din pala nila ako. Pag naunahan ko silang i-PM na gusto kong mag-try kasi na-miss ko na rin mag-shoot kasi parang 2 years ago pa po yung may freaky. And then, nagkaroon ako ng partner, si Irene, which is mas matangkad sa akin. Ang nangyari, nagpalit po kami. So, yun po. Tita Lisa. Ako po si Tita Lisa dito. Pamangkin ko po si Jonas at saka si Catherine. Dati po, ano lang po ako eh. Hindi ko nga alam na nandito ako. Di ba, runner ka dito? Oo, runner. Hindi ko talaga alam na nandito ako kasi po talagang ano lang po dapat ako dito sama lang ako sa foods. Tsaka taga-support kay Elsa kasi talagang nakshi ko yan. So, ano siya sa akin, nagsabi lang siya sa akin na, kailangan kita dito, kita ka dito ng lead role kasi wala akong makuha dito. Sabi ko, nung una, hindi pwede kasi po, hinihingal po talaga ako dahil may sakit ako. Sabi ko, baka ako pa yung maging cause ng delay. Sabi ko, humanap ka na lang ng ibang pwedeng maging role as tita. Sabi niya, hindi ma, sa'yo ko ito ibibigay. Lagi ka lang nakaupo, saka nakakayo, promise, hindi ka gagalaw. Kaya sabi niya, sige, go, laban na natin yan. Para mairaos namin. Kasi kasama rin ako dun sa unang DL na hindi natuloy. Na hindi natuloy, na dinirect ni Elsa. Ayun po.